So, hindi lang naman po, syempre, ang mga ensaymada vloggers at si Coach Jared ang binabanatan ni Miss Weng Guanzon. Alam naman natin na yung reason ng kanyang pagniwi-ngiwi ay si PBBM. Dati, galit na galit tayo, inis na inis tayo, di ba? Very degrading, very, very foul yung mga banat at style ni Guanzon sa pambabalahura kay PBBM. Pero ngayon, parang nare-realize natin na tama pala yung sinasabi niya, no? Siguro, meron siya ring alam. Bakit siya ngingiwi-ngiwi at umiinom ng Coke? Ano ang message na, 'di ba, nire-relay nila? Kainuman niya ng Coke dito, pare. Ano ba ang Coke? Well, yung Coke na soda is just a beverage. Pero yung totoong Coke na tinatawag ay kokaina, which is a prohibited substance. Droga. At baka sa isa sa manifestations ng drogang yan ay ngumingiwi ka. Tapos kita sa mukha ni PBBM na ngumingiwi na rin. Sa nabanggit kong artista kanina na napanood ko sa interview ni Aiko Melendez na parang pangiwi-ngiwi na rin, na parang naninigas ang panga, naglalak or napapatabingin ganon. Naalala ko si Kuting na binabalahura ni Guanzon. Ganon din sa itsura ng artista na yun. Sabi ko, ano kaya nangyari? Na stroke ba ito? Bakit parang nangingiwi siya pag nagsasalita? Parang naninigas ang panga niya. O, ano ba? Ayan ba ang side effect ng kokaina? Yung ngumingiwi? So, yung binabanggit ko kaninang ka-acronym ko na yan ay, 'di ba? Naging jowa nga nung kapatid ni Ahas na Guapings na tinatawag na prinsipe sa Bureau of Customs. Is that right? And sinira niya ang buhay ng the ever shining jewel ng showbiz na yan. Oh, anyway, hindi lang po yung, syempre, hindi lang sina Coach Jared at mga ensaymada vloggers daw na mababantot. Okay, mga ensaymada vloggers, mabantot daw kayo, sabi ni Miss Weng Guanzon, wala pa daw bang payola, bakit kinukukulang daw kayo sa tawas? Ay, syempre, ang binabanatan din ni Miss Weng, na nanonood na rin ngayon kay Miss Maharlika, ay si PBBM. Oh, alam niyo, talagang takang-taka ako, mayaman naman ang ating Popsicles, pero bakit hindi niya mapaayos ang ngipin niya? Ang pangit ng ngipin nila eh. Ang maganda lang ang ngipin sa kanila si Ma'am Shikels. Kasi parang naka-veneer na si Ma'am Shikels eh. Mukhang mamahalin nga yung veneer niya eh. Yung parang porcelain sa ngipin niya. Mukhang ano yun eh. Ano ba yan? Emax is, nalimutan ko yung mamahaling veneer. Maalala ko yun mamaya. Mas mahal pa sa Emax, no? Itong parang mga jacket ng ngipin or kahit yung veneer nga lang, yung sa taas lang, sa surface lang ng ngipin. Puting-puti kasi ang ngipin ngayon ni Ma'am Shikels, tapos malalaki. So naka-veneer siya, mamahalin yon. But the rest of the family member, ang papangit ng ngipin. Well, si Bunso, medyo okay pa ang ngipin. Pero yung pangalawa, even si Charis, parang sungki-sungki, tapos parang puro stains. I mean, sa mga in-check naman po, 'di ba? Lalo na napunta ako ng Hong Kong, ang mga ngipin ng mga incheck ay talagang brown. Tayo lang naman ang magandang ngipin ay mga Pinoy. Pero kumpara natin yung ngipin natin sa mga incheck, ang pangit din naman. Kasi milig sila magtsaa. Ang alam ko po, ginagawang tubig sa Hong Kong at sa China ang tsaa. Mahilig sila mag-tea. Kaya ang ganda rin ng balat ng mga ano, 'di ba, ng mga incheck ng iba pang Asians. Kasi mahilig nga sila magtsaa, wala silang pores. Kines, sana all. Pero ngipin. Okay. Okay. Ilabas na daw sana ang video ng sumisinghot. Attorney Vic, ano ba? Kailan ba? Or sino bang may hawak? Di ko alam eh. Anyway, ayan. Sabi ko nga sa inyo, naka 1 year na pala yung pangako ni PBBM na 20 pesos na bigas. Palapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos, pero dahan-dahan lang. Abutin din natin yan, pero marami pa tayong gagawin. Medyo sabaw din yung kanyang ano dun ha. Kung di ko pa banggitin na bigas ang tinutukoy niya eh, di ba? Medyo sabaw yung message ni PBBM. That was in November 16, 2022. Ay ngayon November 17 na, November 18 na nga dito sa Pilipinas. Kasi madaling araw na. Isang taon na pala tong pangako niya eh. Marami pa daw gagawin, so hindi lang daw pabababain ang presyo ng bigas magiging 20.
Baka pabababain na rin ang presyo ng karne. Ano na nangyari? Mahal pa rin ng baboy. Yung African swine flu, hindi pa rin... Oh. Tapos mahal pa nga ang bigas kung di sila mag-issue ng price ceiling. Ang pamasahe, mahal pa rin. Ang droga kalat. Utang kayo ng utang, gala kayo ng gala. Kaya yung costume ng Miss Philippines kanina, eroplano, 'di ba? Eroplano, national costume. Tapos may Love the Philippines pa sa likod. Gusto ko tuloy batikusin. Masyadong pinopromote yung Love the Philippines likoting, palpak naman yun. Tapos naka-aeroplano yung Miss Philippines kanina sa Miss Universe. O, naka-aeroplano, Love the Philippines ang nasa likod. Diyos ko po, ibig sabihin talaga PBBM, mahilig ka sumakay ng aeroplano. Ano ba yun? Di naman pinag-isipan ng maayos yung costume ng Philippines. Although unique ha. Anyway, let's discuss that on another vlog. Pero yan nga po, hindi lang po ako nagtatanong na 1 year na nga itong pangako ni Kuting, hindi naman natupad. Sabi ni Weng Guanzon, kailan po ba sir sa katapusan ng mundo? Baka nga maging end of the world na kapag ka natuloy ang giyera O di ba galit na galit ang mga mga politiko at pati yung mga ensaymada vloggers sa mga pro-China. Ayun, si President Xi Jinping, grabe ang welcome sa US. Bigla daw luminis ang San Francisco na ang dami-dami daw mga homeless dyan at mga basura sa paligid. Biglang luminis, biglang nangawala yung mga homeless. Ganyan kasi ang style ng mga politiko, no? Para hindi mabuking na dugyot ang lugar nila. Siguro dadalhin nila sa isang location, papakainin, o di tanggal na mga homeless, mga nagkakalat, linis ulit kasi darating ang presidente ng China. Nung dumating si PBBM, ang kinausap lang niya yung Vice President, si Kamala ba yun? Ayan. So, kailan magiging 20 ang bigas sa katapusan ng mundo, sabi ni Weng Guanzon. Subtle pa yung banat niya kumpara noon sa mga banat niya nung panahon ng election na talagang ngiwi-ngiwi talaga ngiwi-ngiwi. Pero make sense, 'di ba? Kailan ang pangako mo? Kailan mo sasabihin sa taong bayan na pasensya na po kayo, hindi natin magawang 20 ang bigas kasi basa ang palay, bumagyo. Di ba ganun yung palusot niya dati, basa ang palay, bumagyo? Tapos biglang na-booking, may mga hoarders pala ng bigas, tinatago pala ng mga loko-lokong sindikato at negosyante yung bigas. Ni-raid naman ni Tamba para bida si Tamba, hindi naman niya yung trabaho mag-raid ng bigas. Tapos sila namigay na namudmud ng bigas. Papshe, ubos na ang bigas ng mga pinabigyan nyo, mamigay kayo ulit, buwan-buwan kayo mamigay hanggang matapos ang term mo. Kasi ang gusto nyo, band-aid solution. Gusto ninyo temporary solution. Ayaw yung solusyonan ng totoong problema. Ayaw yung huntingin yung mga smugglers at sindikato. Bakit? Yun ang malaking tanong ng taong bayan. Dito ako mapapamura ngayon. Ba't ayaw yung huntingin? Sabi mo, your days are numbered. Nung sona mo nung July 24, ang sabi mo, bilang na ang araw ng mga smugglers. July 24 ha? August 24, September 24, October 24. Paparating na November 24, 4 months na. Akala ko ang pagbibilang days. Parang gusto mong mangyari months. Dapat na sinabi mo doon, bilang na ang mga buwan ng mga smugglers. 4 na buwan na ang lumipas. Tama ba? Huwag mo sabihin bilang ang mga araw. Ilan ang araw yun? 120 days na. Diba? 30 days in a month. 4 months na. Magpo 4 months na. So 120 days. Grabe. Pagod na kami magbilang. Wala ka pang napapahuling hoarders. Ano ang meron? Tuloy, nagdududa ang taong bayan, baka mamaya, 'di ba? Baka mamaya totoo na may connection kayo sa mga smugglers. Totoo na may mga may mga ka-business partners kayong smugglers. Totoong weak ang administrasyong Kuting. Dahil hindi kayang habulin, walang maipakulong, walang nasasampahan ng kaso. Ang laki-laki kaya ng parusa sa mga hoarders and smugglers na 'yan. Kung magkano ang inimport, doble. Plus yung buwis, plus yung logistics, and kung ano pang expenses. Halimbawa, nag-import ng 100 million pesos worth na bigas. Multiply mo by 2. That's 200 million. Ang laki ng mapipera ng gobyerno kung may mahuhuling smugglers at masisingil yung ganung kantidad. Diba? Waso. Tuloy ang mga banat sa'yo at pangyayamot ni Guanzon, nagkakaroon ng sense kasi nga pangita na drawing kang kausap, trapo kang politiko, mahina ang iyong pamumuno, tina-target laang ang mga bumabatikos.
para mapatahimik at hindi mabuking kasi ang babait na ng media ngayon. O ano sabi ni Miss Sas dito? Mabuti pa ito si Rowena Guanzon, si Wen Guanzon na ngumingiwi-ngiwi. Diba? O, ngumuwi ka rin, Coach Jared, para hindi boring ang vlog mo. Sabi ni Wen Guanzon, noong kinakampanya niya si Lenny, nag-warning siya na bubudulin daw tayo. And unlike some of her kakamping peers na halaoy, nagkakandara pa ngayon na i-celebrate si BBM, ang stand niya ganun pa rin. Sabi ko sa inyo, bubudulin kayo niyan. Si Wen Guanzon, kahit na siya ay grabing kritiko ni PBBM nung panahon ng eleksyon, consistent, hindi nagbabago. Yung ibang mga pinklawan, mga kiss-ass na ngayon kay PBBM, unity na talaga sila. Sa unity pa lang ito, itsyapwera ang mga DDS, itsyapwera ang 32 million ni VP Sara, itsyapwera din si VP Sara. Nag-unite ang dilaw at pula na iwanan si VP Sarang kulay green. Kawawa, kaluoy, intawon. Kawawang mga DDS, kawawang 32 million. 'Di ba? Take note, 32 million, lagpas sa 31 million mo PBBM. At ngayon gusto niyo ipa-impeach dahil kung ano't ano man ang mangyari, ngumiwi ka man ng malala, si VP Sara ang uupo. Kasi yun ang mandato niya. May mangyari sa yung hindi maganda, traidorin ka ng mga makakaliwang yan, masaksak patalikod ka ng mga yan. De primerang traidor ang mga dumidikit sa iyo ngayon. Yang mga makakaliwang grupo na sambang-samba kay Tamba at sambang-samba na rin sa iyo, hindi na bumabanat sa iyo, si VP Sara na ang target. Mga traidor yan. Ni hindi ka natuto sa pananaraidor ng mga yan sa tatay mo PBBM. 'Di ba? Kaya nakakalungkot ding isipin na ang mga banat sa ni Guanzon na kung tutuusin very very much foul ay ngayon nare-realize namin na nagsasabi siya ng totoo. So, naniniwala ba kayo katulad ng sinabi ni Miss Sas at ni Guanzon na nabudol tayo at budol ang administrasyong ito? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe.